subscribe to BTV Reacts channel and click the notification bell. Thank you, BTV friends! Good morning, good afternoon, and good evening mga ka-BTV. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating munting bahay BTV React. Mega love shoutout sa ating mga subscriber at sa ating mga bagong subscriber. And of course, hindi natin makakalimutan ang mga kapwa nating OFW. Saan man kayong sulok ng mundo naroroon, mega love shoutout mga ka-BTV. Nako po mga ka-BTV, pakikinggan po natin ngayon ang komento ng ating idol na si Ma'am Malu, isang propesor at political analyst. Maganda po ang kanyang mga punto de vista ngayon mga ka-BTV about po dito sa nangyayaring investigasyon ng Senado, ng Kongreso at ng ICI. Hindi na po natin patatagalin mga ka-BTV at tapusin nyo po ang video niya at pakinggan po natin na maigi at magbigay po tayo ng kanya-kanyang opinion at malaya po kayong magbigay ng komento dyan sa ating comment section. Pakinggan na po natin at panoorin na natin si Ma'am Malu Tikia. Parang malaking pagbubudol itong ginagawa. Ako maniniwala na anti-corruption siya, advocate. Si Ko, pakulong niya. Si Speaker, pakulong niya. At lahat ng kaalyado sa House of Representatives, 6 yan, pakulong niya. Pero ngayon nakita mo tumahimik ang House of Representatives, ang infra, ang unang tumahimik. Dahil sa tingin nila, pag pinalta ng speaker, okay na, no? Galit ang taong bayan. Tumahimik ang Senado. Meron kang isang magiting na senador na hindi ko maintindihan kung bakit biglang nagbahag ang buntot. Tumahimik. Pagkatapos tahimik na lahat, si ICI na lang. Na pag tiningnan mo naman ang powers ng ICI, wala, mahina yung ICI. Pangatlo, si ICI, hindi natin nalalaman kung anong pinag-uusapan. Hindi natin nalalaman kung yung meron na ba silang malapit na ba sila para malaman kung sinong nag-mastermind ditong lahat. Hindi natin alam yan. Saan ka nakakita na anti-corruption, na wala ang transparency? Sinasabi niya transparency. How can you even say that, Mr. President? No? ICI is a perfect example that there is no transparency. Accountability. How can you be accountable if the process of ferreting out the truth is not transparent? So, ako ang tangi ko lang masasabi dyan, malaking pambubudol ito nangyayari. At makikita natin dahil nagsabi siya noong July 28 at hindi na pag-aralan, paano ba tayo lalabas dito? Kasi dapat na pag-aralan yun. Saan ko dadalhin ito? Hanggang saan? Hanggang saan? Ayaw niyang i-cancel ang passport. Ni Mr. Ko. Ayaw niya na may warning siya sa diplomatic offices natin na wag daw hanapin o ilabas ang impormasyon kung nasan si Mr. Ko. Yung ba ang anti-corruption advocate? Sa tingin ko, Admar, yung 3 taon natin, yung unang 3 taon natin sa kanya, ay nakita natin kung anong totoong karakter ng ating leader. Ngayon, bigla siya nag-iba. So, ang tanong ko, paniniwalaan ba natin yon? Alam mo, ang usapin nito is public trust. How do you redeem that trust? With the appointment of Secretary Remulla, I doubt very much if you can redeem it. Ayaw na nga po mga ka-BTV, tahasang sinabi ni Ma'am Malu Tikia na parang pambubudol na naman daw po ang ginagawa ng ating Pangulong si BBM. Bakit niya po nasabi? Dahil nga po natigil na at nanahimik na itong Kongreso at Senado at ICI na lang po ang nag-iimbestiga sa mga kasong flood control scam na to. At ang isa pa po,
Paano po daw masasabi na anti-corruption ang ating Pangulo at gusto niya ng transparency at accountability na kung ang kanyang binuong ICI ay hindi nilalive o pinapakita sa sambayan ng Pilipino ang kanilang pag-iimbestiga at nakatago po ito. Totoo naman po. Paano po maniniwala ang sambayan ng Pilipino sa ginagawang investigasyon nitong ICI kung sila lang po ang nakakakita at nakakaalam kung anong ginagawa nila? Saka po, marami na pong nananawagan na i-live ang kanilang investigasyon about dito sa flood control scam, pero hanggang ngayon po wala po silang ginagawa. At ang isa pa po, wala po daw kakayahan ang ICI na magpakulong o mag-contempt man lang sa mga sinasabing sangkot dito sa flood control scam na to. At wala daw pong kapangyarihan. Totoo naman po yun. Wala po talaga. At ang kaano-ano pa po rito mga ka-BTV, but gusto nilang gawing star witness itong si Romualdez na siyang pinaghihinalaan na puno at ulo nitong korupsyon na tong nangyayari sa bansa natin. At isa pa po, kung talaga daw po na para sa transparency at accountability itong si BBM, ba't hindi niya daw po ipakulong itong si Saldico, itong si Romualdez? At na hindi nga daw po mapauwi-uwi at makansila itong passport nitong si Saldico. At ito pa po mayroon siyang utos na hindi pwedeng ibigay ang impormasyon kung nasaan si Saldico at hindi pwedeng pauwiin. Bakit po? Bakit po ayaw niyang ipaalam at ayaw niyang pauwiin itong si Saldico? Natatakot po ba siya na baka kumanta na to si Saldico at maikanta na siya? Kaya ayaw niyang pauwiin at ayaw niyang ipaalam kung nasaan itong si Saldico. Sa tingin ko po at opinion ko po, yun po ang gustong mangyari ng ating Pangulo. Kasi po ayaw niyang ibigay at ayaw niyang pauwiin itong si Saldico. Na siya po talaga ang susi sa lahat at siya po talaga ang nakakaalam kung sino ang pinaka mastermind o pinakaulo ng korupsyon na nangyayari sa Pilipinas ngayon. Kaya po mismong si Ma'am Malu Tiquia talagang sinabi niya at tahasan niyang sinabi na malaking pangbubudol na naman itong ginagawa ng ating Pangulo. Malaking pabubudol po talaga sa sambayan ng Pilipino. Nakita niyo na po ang tagapagsalita ng Pangulong si Claire Castro. Lagi niya pong ibinibida na lagi niyo pong tandaan na ang ating Pangulong si BBM lang ang pinakauna-unahang presidente na nagpaimbestiga at siya ang nanguna na mag-imbestiga sa nangyayaring flood control scam na to. Di ba po? Doon po makikita nyo po ang pattern, mga ka-BTV, na talagang inililihis ang pangalan at inililihis ang sambayan ng Pilipino sa katotohanan. At ngayon, pinapalabas pa nila na parang ang ating Pangulo pa. At magpasalamat pa tayo sa ating Pangulo dahil siya mismo di umano ang unang nagpaimbestiga sa flood control scam na to. Kaya po hindi po natin masisisi ang sambayan ng Pilipino at ang mga komentaryo ng mga sikat katulad po nito ni Ma'am Malu Tiquia at ng mga sikat na vlogger sa issue na to. Dahil kahit po sinong ordinaryong tao, alam na po ang nangyayari. At
kahit gaano pa po nila ilihis ang usaping ito, hindi na po nila maluloko pa at mabubudol ulit ang sambayan ng Pilipino. Galit na po. 83% po ng mga Pilipino ay galit na. Kaya, pauwiin na dapat itong si Saldico para malaman na ang katotohanan. Mabilis lang naman po. Kayang-kaya po nilang gawin yan. I-cancel lang ang passport nitong si Saldico. Siguradong makakauwi na yan dito. Sabi nga ni BP Sara, kung kaya nilang kidnapin si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ipadala sa dahig, ba't di nila kayang kidnapin itong si Saldico at pauwiin dito sa Pilipinas? Di ba po? Makapangyarihan sila. Kaya nila lahat gawin. Hanggang dito na lang po mga ka-BTV ang ating reaction video. Maraming salamat po. And always remember, God is good all the time. God bless you all. BTV React is now signing off. Please subscribe to BTV Reacts channel and click the notification bell. Thank you, BTV friends!